Ang Book of Revelation ay sinulat ni Apostol Juan noong 95 AD. Si Apostol Juan ang kahuli-huliang apostol ni Kristo na nabubuhay sa panahon na ito. Binanggit ni Apostol Juan sa Revelation chapter 1 verse 9 na siya ay pinatapon sa isla ng Patmos dahil sa matinding persecution ng Christianity noong panahon na yon. Ayon sa Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito at ang nakikinig sa propesiya nito at ang tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Kaya kapatid, kung babasahin daw natin ang Book of Revelation, ikaw daw ay mapalad. Kaya mapalad ka na ikaw ay nanonood ngayon dahil ang natitirang 13 or 15 episodes pag-aaralan natin ang Book of Revelation. At isa pa sa sinabi sa verse na yan na ang librong Revelation ay propesiya at malapit na raw itong maganap. Ang linaw sa verse ng Book of Revelation is a book of prophecy. Ang kontrobersyal na Book of Revelation sa mga nagdaang century ay hati-hati ang mga Kristiyano kung paano ba i-interpret ang Revelation. Ayon sa evidence-unseen.com, merong 4 schools of interpretation ang Revelation. Ang futurist, ang historist, ang preterist at ang idealist. Ang idealist ay naniniwala na ang Book of Revelation ay hindi prophecy book, kundi ito ay symbolic lamang. Ito ay labanan lamang ng mabuti at masama at walang propesiya ang tinuturo dito. Kaya naman hindi ako sumasang-ayon dito kapatid dahil ang linaw sa Revelation chapter 1 verse 3 na ang librong ito ay book of prophecy na binasa natin kanina. Kaya mas pinaniniwalaan ko ang sinasabi ng Biblia kaysa sa theory ng mga idealists. Ang sumunod dito ay ang preterist. Ang preterist naman ay naniniwala na ang Book of Revelation ay book of prophecy. Ngunit ito ay nangyari na daw. Nangyari na daw ang paghahari ni Kristo ngayon sa atin. Spiritually, naghahari na daw sa mga puso natin. At meron ding preterist na nagtuturo din na si Kristo daw ay dumating na noong 70 AD pa. Kaya ang Book of Revelation ay nangyari na. Kaya po hindi ako sumasang-ayon dito dahil una, ang prophecy ni Kristo sa first coming ay literal. Literal siyang pinanganak sa sabsaban. Literal siyang nagpagaling. Literal siyang sumakay sa donkey. Literal siyang pinako sa krus. Literal siyang namatay at literal siyang nabuhay. At literal na nakita ng mga alagad na si Kristo ay umakyat sa langit. Kaya kung gaano ka-literal na na-fulfill ang pangyayari sa kanyang first coming, literal din mafulfill ang kanyang second coming. Literal siyang maghahari sa mundo. Pangalawa, kaya hindi ako naniniwala sa mga preterists dahil sa kanila dumating na raw si Kristo noong 70 AD pa. Ang tanong, paano mo maipapaliwanag na ang prophecy ay sinulat ng 95 AD pero ang fulfillment ay 70 AD? Ang labo, di ba? Paano magiging future ang revelation kung 70 AD dumating na si Kristo at 95 AD sinulat ang hula? Kaya hindi po ako sumasang-ayon sa mga preterists. Ang histories naman ay progressively fulfilled throughout church history na ang Book of Revelation daw ay nangyari na at patuloy na nangyayari hanggang sa panahon natin ngayon. Ang hindi na lang daw nangyayari ay yung paghahari ni Kristo. Kaya ang Book of Revelation ay tumutukoy mula 100 AD hanggang sa ngayon. So, ibig sabihin, ang Book of Revelation ay hula kasama dito si Nero Caesar bilang Antikristo, ang French Revolution ni Napoleon Bonaparte, World War I at World War II, pati ang paglubog ng Titanic, pati si Hitler ay Antikristo ay kasama. Pagkamatay ni Princess Diana, assassination ni George Kennedy, at ang pagiging presidente ni Donald Trump, pati ang bubonic plagues, pati COVID-19 ay kasama sa Book of Revelation. At ang pinakamasaklap sa lahat ay hindi sila naniniwala sa rapture. Kaya naman hindi ako kumbensido sa school na ito dahil maraming binabanggang verse at hindi harmonize sa hula ni Daniel, Ezekiel, Isaiah at Zacarias. Ang futurist naman, ito ang majority theory ng mga Bible scholars at evangelical theologians na ang Book of Revelation ay isang future events. Ang futurist ay harmonize sa tinuturo ni Daniel at ni Jesus na ang 7 years tribulation ay magsisimula mula chapter 4 hanggang chapter 19. Ayon sa mga futurists, ang lahat ng libro sa Biblia
Tanging ang Book of Revelation lang daw ang nagbibigay ng outline sa mga chapters. Sinabi ni Jesus sa Revelation chapter 1 verse 19, "Kaya't isulat mo ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay ngayon at ang mga bagay na mangyayari pagkatapos ng mga bagay na ito." Sa verse na yan, mapapansin nyo na sinabi ni Jesus kay Juan na isulat mo ay ang mga bagay na nakita mo, ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyayari. Yung number 1, ano ba ang nakita ni Juan? Ito yung nakita pa lang niya sa chapter 1, yung pangitain kay Kristo. Yung number 2, yung nangyayari ngayon. Sa oras na yon, ito yung mga panahon ng mga churches. Kung mapapansin ninyo, may sulat si Kristo sa 7 iglesia at ito ay mula chapter 2 hanggang chapter 3. Yung number 3 ay mga bagay na mangyayari. Ito yung pagkatapos ng church age. Kung mapapansin nyo, mula chapter 4 hanggang dulo ng chapter 22, ito yung mangyayari. Sa chapter 4, kahit basahin nyo pa, ang church ay nasa langit na. Wala na sa lupa. Nagpapahiwatig na mukhang may rapture na naganap. Kaya kapatid, ito po ang aming tinatayuan. We are futurists. Sa 15 of 16 episodes ng pag-aaral natin kaibigan, pag-aaralan natin kung gaano ka-accurate ang Futurist School of Interpretation ng Revelation. Ngayon, simulan na natin ang pagbabasa ng hula sa Revelation.